Para sa mga nandito, at ay posted naman, I think, kahapon, yung ating magiging topic. Okay? Pag-uusapan natin ay tungkol sa Lord's Day. Yan. Ang dami ngayon na nalilito. Ang Lord's Day ba, ano yan? No? Ang Lord's Day ba ay Sabat? Ano ba ang Sabat? At ano pagkakaiba sa Lord's Day? At ano nga ba ang Lord's Day? No? Mga kaibigan at mga kapatid, yan ay hindi dapat na impormasyon sa atin ay maging bulag tayo. Dapat alam natin. Bakit? Kasi kung makikita ninyo ang rason kung bakit tayo nag-church pag Sunday o yung tinatawag na nating Lord's Day, makikita nyo ang importansya ng pagtitipon every Sunday. No? At makikita nyo rin na hindi siya basta na lang nangyari, kung hindi, meron ang Diyos na binigay unang-una doon sa mga Old Testament people. Okay? At lahat ng yan ay maibabalik natin sa creation, no? Sa Genesis, kung saan ang Diyos ay nag-create. Ngayon, bago tayo mag-start, meron tayong assignment, kung naalala nyo. Okay? Ano tayo? Recitation tayo. Okay. Ano ang unang tanong? Sino ang maglalakas loob na sumagot? Yung mga nakapag-prepare. Sige po. Okay. Meron pa tayo dyan, Mike? Sa harap ka na, sis. Halika dito. Ano tayo? Recitation. Joke lang. Okay. Ang Lord's Day po ay unang araw ng linggo na siyang araw na muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang araw na karaniwang itinalaga ng mga Kristiyano para sa pagsamba, pakikiisa at paglilingkod sa Diyos. Okay, so very simple answer. That's good. Nandoon yung isang piece na hinahanap natin. Why is it the Lord's Day? Ang sabi nga ni sis, because ito ay tinalaga ng mga Kristiyano, okay? Dahil ito ang selebrasyon ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo. Okay? That's a good answer. Sino ngayon ang magbabalak sumagot sa ating pangalawang tanong? Ayan. Sa ating pangalawang tanong. Meron ba? Okay. Second question. Meron bang magbabalak sumagot? Okay? At ang next question natin ay tungkol sa doon na mismo sa magiging topic natin this morning. Yes po, sige. Sige lang, ano naman to? Sunday school naman to, sis, halika. Sige. Pakinggan natin ang answer ni sis. Ayun na pala, may mic na. Ay, okay. Okay. Sige. Hello. Hello rin, sis. Ano Sige. ang ginagawa pag Lord's Day? Ito ay ang pag-alala ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Okay. Okay na yun? Sige, okay. Okay, thank you very much. Which is, tama rin naman. Okay. Okay. So, napaka short answer and i-breakdown natin lahat ng nandyan sa topic natin na to. At hindi natin mamadaliin para maintindihan natin lahat, no, ng nandoon sa Lord's Day. Okay, next question. Sino na ang gustong magbalak sumagot? Okay? Kasi ang question natin ay 4 lang naman eh. Okay? Meron ba? Third question, sige. Third. O yung katabi mo, baka may answer. Hindi ka rin. Third question, meron po ba? Third. Dalawa lang ba nag-prepare? Dalawa lang nag-ready? Hello, guys? Tinatawanan nyo lang ako.
Okay. Yung di nag-recite, bagsak sa recitation. Di joke lang. Meron ka pong answer si Sammy? Okay. Third question? Third? Sige. Meron na yung second. Yung third. Meron ka, Brad? Sige. Halika dito kasi walang mic eh. Yan, pagka walang mic sa harapan. Third question. So, ang Lord's Day ba ay Sabat? Hindi magkapareho ang Sabat at ang Lord's Day. Ang Sabat ay ang ikapitong araw na ibinigay sa Israel sa Old Testament, samantalang ang Lord's Day ay ang unang araw ng linggo na naging araw ng pagtitipon ng mga Kristiyano matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo. Maganda yung distinction mo doon, Brad. At ang sabi niya, ang Sabat daw ay yung araw na tinalaga para sa mga sa Israel o sa mga Hudyo, no? At yung second naman ay ito naman ay itinalaga ng mga Kristiyano, which is a good perspective pagdating sa Lord's Day at sa Sabat. At yan na linya na yan, yung Sabat at yung Lord's Day. Titingnan natin yan sa ating pag-aaral kung paano siya naging magkaiba at kung paano siya naging magkaparehas. Itong dalawang bagay na to is a very important part ng ating pag-aaral because if you would kung imimix natin ang Sabat at ang Lord's Day, pwede tayong makonfuse. No? Pero pag aalamin natin yung mga difference niya, pwede nating sabihin na magkaiba talaga siya at wala siyang kinalaman. Pero, kung lalagyan natin ng isang picture kung saan ba tayo aatake sa ating lesson, umisip kayo ng tatlong bilog. Isang bilog dito, isang bilog dito. Itong bilog na to ang Sabat, itong bilog na to ang Lord's Day. Sa gitna ng dalawang bilog na yon, meron pang isang bilog. No? Nandoon ang pag-uusapan natin. Nandoon ang ating tututukan ngayong umaga. Okay? That's very important. At we need to understand na meron pang pang-apat na question. Okay. Sino yung may answer sa pang-apat na question? Meron pa bang maglalakas loob? Okay? Ano po? Opo, sinimbag na, pero nasagutin pa rin natin yung pang-apat na question. Okay. So, sige. Meron? Meron magana sa inyo ng pang-apat na question? Meron ka, sis? Sige, pakinggan natin. Hindi, okay lang. Sige lang. Mukhang pares kayo ng pinanggalingan na source, ha? Sige. Sige lang. Ano yung answer sa fourth question? Sige po. Dahil wala kang mic, halika dito, sis. Halika dito. Halika dito. Lahat tayo ay yung hindi naka-recite, bagsak. Bagsak sa recitation. Yung hindi nag-recite. Sige, sabihin niyo po yung fourth question. Ano ang pagkakaiba ng Lord's Day sa Sabat? Ang pagkakaiba nito, ang Lord's Day ginagawa pag linggo. Ang Sabat naman sa tuwing Sabado, pareha lang po sila sa pagsamba. Hindi yun magkaparehas, sis, ha? Iba yun. Yung sa kanya, dahil yun ay ibinigay sa mga Israelita, at yung Lord's Day naman ay itinalaga ng mga Kristiyano. Sa'yo naman, yung Sabat ay Sabado, which is correct naman. Tapos yung Lord's Day naman ay Linggo. Doon ako magsasabing hindi siya correct. Okay? At explain natin yan sa ating lesson kung bakit. Ang Lord's Day ay isang araw na sineselebrate nila dahil sa resurrection ng Diyos, which is tama. Pero paano kung kung yung lugar nila ay may pasok paglinggo? So hindi sila pwedeng sama-sama pagka Sunday kasi yun ay meron silang pasok. Yan. So nakailan ang kanilang Lord's Day? So pag nag-ibaba sila ng Lord's Day, sila ay mali Lord's Day nila. Aaralin natin yan. Okay?
So ngayon, this morning, let's start the lesson with this. Dahil nasagot nyo yung mga answer na yan, dapat magkaroon muna tayo ng starting point. Okay? Bilang custom ng ating pag-aaral, or customary na natin, bago tayo mag-dive sa mga ganitong lesson, meron lagi yan mga ground level na keywords. Aalamin muna natin yung mga keywords na yon, ano yung nangyari doon, ano yung history doon, bago tayo pumunta doon sa mga discussion natin. Okay? Napaka-importante na malaman natin itong dalawang ito. Ang dalawang salita na ito. What is Sabbath? And then what is Lord's Day? Itong dalawa na to have been long debated ng mga teachers, theologians, at mga pastors, preachers, at mga layman. No? At ang tanong dito, ano ba ang ano? Ang Lord's Day ba ay Sabbath? Or pinalitan ba ng Lord's Day ang Sabbath? Or ang Lord's Day ba ang bagong Sabbath? This is the question. Okay? So, itong mga bagay na ito ay kailangan natin mabigyan ng linaw. Bakit? Kasi maraming nalilito dito. At ito rin ang reason kung bakit ang Lord's Day o ang sa atin Sunday, itinuturing lang natin na normal na Sunday para lang parang normal schedule. Kung may pasok, merong pagsimba. No? Pero it's deeper than that. Ang Lord's Day is, kung bibigyan natin ito ng picture sa New Testament, it's like this. Ang makikita natin, yung mga tao ng panahon na yon is very eager na kahit na anong mangyari doon sa kanilang time, sisikapin nila, tumakas kung ano ginagawa nila, umalis sa pinagkakalagyan nila para lang makapagtipon-tipon sila. At ang pinakamatindi nun ay ganito, ang pagtitipon ng mga mananampalataya sa New Testament ay hindi tulad natin na public church. Noong una sila ay nag-mimit ng tago. No? Hanggang sa dumating ang Holy Spirit sa kanila at lahat sila ay binigyan ng gift. Andun yung fire ng Holy Spirit, yung gift ng Holy Spirit. Nakapag-preach sila Peter sa mga synagogues, yung pagtitipon ng mga Hudyo. No? Yan ang isang bagay na kailangan natin makita. Sobrang layo ng culture, pero kung titingnan natin, mas grabe yung threat sa kanila pag nagsamba sila. Sa atin, very carefree. That's why, minsan, possible natin maneglect ang Lord's Day. But, sisimulan natin doon sa pinakaunang, kung sasabihin natin, isa sa mga importanteng ibinigay ng Diyos, hindi lang para sa mga tao, kung hindi para sa buong nasyon ng Israel. Okay? Ito yung tinatawag nating Sabbath. So, i-discuss natin, ano nga ba ang Sabbath? What is the Sabbath? Let's talk about this. Okay? What is the Sabbath? Number one, I mean, ano yung meaning ng Sabbath? Ang Sabbath ay galing sa Hebrew word na Shabbat, which means to rest. Gets natin? To rest. To cease. Pag sinabi natin cease, tigil, putol. Kuha natin? Okay. So, rest or cease, ito ang ibig sabihin ng Shabbat or Sabbath. Pag sinabi natin Sabbath, ako ay magtitake ng Sabbath, magpapahinga ka. Yan, para siyang ganon. Okay? Pag sinabi ng tao, ay magsasabbatical ako, ibig sabihin magpapahinga ako. Okay? So kung magpapaalam ka sa iyong superior sa opisina, ilagay mong rason, I will take a Sabbath next week, this day. It means magpapahinga ka. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Sabbath. As simple as it is, it means to rest. Okay? Ngayon, grab your Bibles kasi pupunta tayo sa biblical meaning. Okay, kung ang ibig sabihin ng Sabbath is from the word Shabbat, it means to rest or cease.
magpahinga o itigil, ano naman ang sabi sa Bible? Okay? Number 1, ito ang unang meaning ng Sabat or Shabbat. Number 1, Sabbath is the 7th day of the week which God had set apart when God rested from creation. Look at this. Pag sinabing set apart, ibig sabihin ito ay hiniwalay. Ibig sabihin ng set apart, sineperate. Sineperate from where? From the work. May araw ng work, may araw ng rest. Okay? Let's open our Bibles in Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Genesis 2, verse 1 to 3. Okay, babasahin natin ito and pagkatapos ito ay let's pray para sa pasunod-sunod ng ating pag-uusap. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Babasahin muna natin, then after this we will pray. Verse 1, Thus the heavens and the earth were all finished, and all of the host of them. Sa Tagalog, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Verse 2, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain sa kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. And last, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na yon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, we pray and ask this morning, kung maaari, Panginoon, ay tulungan niyo kami, Panginoon, maset aside ang mga aming mga nasa isip ngayon at puso, kundi, Panginoon, buksan niyo po kami ang aming isip at puso, Panginoon, para sa inyong salita, ma-absorb namin, makita namin, Panginoon, na ang Sabat ay hindi lang basta pangalan, hindi lang ito basta araw, ito ay isang importanteng araw, Panginoon, para sa iyong mga tao. And we ask and pray rin, Panginoon, na kung kakayanin ay makita rin namin ang Lord's Day sa bawat isang Kristiyano, Panginoon, gaano ito kahalaga at gaano ito, Panginoon, ka-priceless kung bibigyan namin, Panginoon, ito ng meaning. Thank you, Panginoon, sa pagkakataon ito. I-bless niyo po ang aming Bible reading. Maintindihan namin ang inyong salita at kayo, Panginoon, ang manguna, hindi po kami, hindi namin talino. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Okay, so, let's start with this. Anong napansin ninyo diyan sa verse 1 to 3? Okay? Natapos ng Diyos ang creation sa 6 na araw. On 6 days, natapos niya ang paglikha niya. Okay? So, sa pagdating ng pangpito, anong ginawa niya? Nagpahinga. Dapat maging clear sa atin. Pagdating ng pagpito, nagpahinga. Okay? Ngayon, bigyan natin ng konting application. This is also true para sa ating mga created ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagpapahinga, tayo rin dapat nagpapahinga tayo. No? Yung ilang araw ng trabaho, ilang araw ng pag-aaral, ilang araw ng pagbigay ng lakas, effort, and etc. Dapat meron kang araw ng rest. Meron kang araw ng pahinga. Totoo po yan. No? Lahat tayo, kahit yung mga nanay or mga tatay dito, kailangan ng katawan nyo ng pahinga. Kung ang Diyos nga nagpapahinga, tayo na mga finite beings lamang, no? Or yung mga mortal lamang, na ang katawan ay pwedeng bumagsak. Di ba? OT ng OT. Aral ng aral. Pagdating ng papitong araw, or pagdating ng araw ng pahinga mo, magpahinga ka. Pagdating ng out mo, magpahinga ka. Okay? Huwag mo nang dalhin ang trabaho mo sa bahay, no?
Or pagtapos na yung mga duty sa bahay, pagtapos ka na mangugas, magpahinga ka na, huwag ka na magpara FB. Okay? Huwag ka na magpara scroll. Magpara doom scrolling, ang tawag doon. Endless. Walang tigil. Tapos, pagtingin mo sa bintana, maliwanag na. Maliwanag na. Ang tawag doon doom scrolling, no? So, pagpahinga, pahinga na. And, yun ang principle na pinapakita dito. 6 days of rest and 1 day of, 6 days of work, 1 day of rest. Pwede mo doon pakilabas yung isang, isang statement galing doon sa isang article. So, ang sabi doon galing sa isang article ng Sabat galing sa Legionnaire, ito yung sabi niya, the Sabbath day establishes a distinction between 6 days of work and 1 day of rest. Okay? May separation yan. Yung pang-7 araw, hindi siya tulad ng mga normal na araw. Dapat ibahin nyo siya. Distinction. No? Kung ang sabi nga doon, binasbasan siya ng Diyos para ihiwalay. Ginawa itong banal. Pag sinabi nating banal, hiwalay siya sa mga normal na bagay. No? Siya ay isang, kung banal siya, yung ibang bagay ay hindi. Dahil ang Diyos na ang banal, kaya hiniwalay niya rin ito. Pag sinabing ginawang banal, hiniwalay niya yung bagay na yun mula sa iba. Sinet apart. No? So, there is a distinction between the 6 days of work and 1 day of rest. God set a pattern for humanity to follow throughout history. So, ano yung pattern? Next doon, the pattern is simple. Tandaan natin ito. And this will be a pattern na titingnan natin hanggang pagdating ng Lord's Day. Okay? Hanggang sa Lord's Day, ito ay pasok na pattern na ito. Ano yung sabi? 6 days of labor or work, and at the 7th day is rest. Gets natin? Okay? 6 days. Yes. Doon nga pumapasok yung principle. Pag sinabi nating principle, itong principle na to ay isang prinsipyo na ipinapakita ng Diyos na kung siya nga ay nagpahinga sa pang-7 araw, then dapat ang bilang mga tagasunod ng Diyos, tayong mga tao should also rest at the 7th day. Sige, doon muna tayo sa 7th day. Okay? Basta ang point, may 6 na araw para sa labor or work, may 1 araw para sa pahinga. Okay? Itong 1 araw na to, yun ang tinatawag nating Sabat. So, kung bibigyan natin siya, kung ang ibig sabihin ng Shabbat ay rest, at ito naman ay araw, so ibig sabihin, ang Sabat ay day of rest. Ganun kasimple. It's a day of rest. Ano ngayon ang iba pang ibig sabihin ng Sabat according to the Bible? Move tayo ng konti sa Exodus 20:8-11. Okay? Pansinin nyo to. At gusto ko makita ninyo mabuti kung ano ba ang Sabat. Okay? Ano nga ulit ang Sabat? Sabat is day of rest or rest day. Pahinga. Anong ibig mo sabihin, Brother David, ng pahinga? Pahinga na sa bahay ako, tapos ito, mga gagawin, kalikot pa, nagtatrabaho pa rin, no? Tingnan niyo ito mabuti. Exodus chapter 20, verse 8-11. Nandiyan na kayo sa amen. Sabi sa Tagalog, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang, ano daw sabi? Ingatan itong banal. To keep it holy. Ibig sabihin, para panatilihin itong banal. Para ma-maintain na ninyo na ang araw ng Sabat o ang araw ng pahinga ay iba sa ibang araw. Gets natin? Kailangan ma-maintain ng mga Israelita o ng mga tao ng Diyos ang Sabat bilang isang separate na araw, hiwalay na araw kaysa sa ibang araw. Kasi yung ibang araw magtatrabaho ka, sa araw na to, hindi. Dapat ma-maintain ito. Keep the Sabbath, set apart.
dedicated lang itong araw na to sa Diyos. Bakit? Kasi sa araw na to nagpahinga ang Diyos. Ito ang araw ng Diyos para magpahinga. Kaya dapat ang kanyang mga kinreate ay nagpapahinga rin. No? Sa separate araw na ito. Verse 9. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Very simple. Very simple principle. 6 na araw ka magtatrabaho, 6 na araw ka gagawa. Pero, look at the word, ngunit. Pero o ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat. Anong ulit ibig sabihin ng Sabat? Rest day o pahinga. To rest. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Pansinin niyo yung pag-attribute. But the seventh day is a Sabbath to the Lord. Ito ay pahinga sa Panginoong mong Diyos. No? Pahinga sa Panginoong mong Diyos. Merong attribute. Hindi na lang basta pahingang araw, kung hindi ito ay pahinga para sa Panginoong mong Diyos. There is an attribute. Ina-attribute ang pangpitong araw o yung araw ng kanilang pahinga sa Diyos. No? Sa araw na ito, tingnan niyo mabuti, ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Okay? Huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang inyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Kahit na yung kung may alaga kang baka, hindi mo pwede siyang patrabahuhin. Imagine that. Hindi lang tao, pati yung creation ng Diyos ay dapat nagpapahinga sa araw ng Sabat. Okay? Nakakasunod ba? So, hindi lang siya basta i-separate, kung hindi, siya ay nagsasabi rin na dapat gawin nyo itong banal at huwag kayong gagawa. Verse 11, for in 6 days the Lord made the heaven and earth. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat. When we say binasbasan, He made it holy. Okay? Sinet apart niya yun para sa kanyang mga purpose. Hiniwalay niya para sa kanyang purpose. At ginawa itong banal. Okay? Hindi pa doon nagtatapos. Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15. Ano yung sabi dyan? It's the same point. Kung sa Exodus, remember, dito naman, ipangilin. Ibig sabihin, i-observe. I-keep. No? I-keep, i-observe. Gawin mo to. No? Ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal. Sanctify it. Keep it holy. Set it apart. No? Gawin yung sagrado ang Sabat. Gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 13, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit, ulit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, inulit itong nasa Exodus. No? Sa araw na yan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki o anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, aliping babae, kahit ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang mga dayuhan nasa loob ng iyong mga pintuan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahinga gaya mo. Pansinin nyo to. Hindi lang ito para sa mga merong mga servant nung panahon na yon, kundi para rin sa kanila. So, lahat ng sambayan ng Israelita, kahit yung kanilang mga animals, no? Kahit yung asno, yung baka, ay hindi dapat pagtrabahuhin pag Sabat. Okay? Paalala ng Diyos, alalahanin mo ang
na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Kung doon sa Exodus, ang paalala sa atin ay sa creation, dahil ang Diyos ay nagpahinga, kaya i-keep mo ang Sabat. Sa verse 5, sa Deuteronomy, ang paalala naman, dahil iniligtas kayo ng Diyos, kaya i-keep mo ang Sabat. See that? It's pointing back to God. Dahil ang Diyos ang lumikha, dahil ang Diyos ang nagligtas, sundin ninyo ang Sabat. Para lang sa ating mga Kristyano, no? Dahil ang Diyos ang nagligtas, si Kristo ang nagligtas, sumunod kayo kay Kristo. No? Tandaan natin. Ito ang point natin dito. Number 2, doon. Pakilabas. Point number 2. The day is commanded by the Lord to be remembered and kept holy. When we say commanded, it means iniutos, ini-impose. Command. Remember. Keep. No? Alalahanin. Pag sinabi natin command, iniutos. Iniutos ito. Kaya, hindi lang siya pang 7 araw kung saan ang Diyos nagpahinga. Kung hindi, ang Sabat is a day that is commanded by the Lord to be remembered and kept holy. Okay, sino ang kausap niya dito? Ang kausap niya dito, ang kausap ni Moises ay ang bayan ng Israel, ang tao ng Diyos sa Israel. Ito ang kanyang kausap dito. So kung merong kung ito ay bibigyan natin ng picture, hindi lang siya basta dahil ang Diyos nagpahinga, kaya tayo magpapahinga. Hindi. Inutos niya rin. Kasama ito sa mga moral obligation. Dahil ito ay nagmula sa moral law. Hindi nyo ba alam na ito ay kasama sa 4th, pang-4 sa 10 commandments ng Diyos? No? Remember to keep the Sabbath. Okay? That is the 4th commandment sa 10 commandments. Okay? Kung tatandaan natin, ang 10 commandments ay tinatawag na moral law. Ang moral law ay batas moral, no? Para tayo ay mabind. Ano ibig sabihin ng mabind? Pag narinig mo na huwag kang magnanakaw, ibabind doon ang conscience mo na bilang tagasunod ng Diyos, hindi ka dapat magnanakaw. And it's the same. Tinatrato natin ang pagpatay, ang pagnakaw, pero hindi natin kayang itrato at the same time yung remember the Sabbath and keep it holy. You see that? Okay? So very important ito. Ano yung pangatlong meaning ng Sabbath according to the Bible? Number 3. A holy day, hindi yan holiday, holy day. Iba yan sa holiday. Okay? Sabihin, holiday. Hindi. It is a holy day, sagradong araw. Ito ay isang separate na araw kung saan ito ay tinatawag na continuous agreement between God and His people. What do we mean by continuous agreement? Patuloy. Sa Ingles, perpetual. Ibig sabihin, palagian. Palagian ginagawa, palagian nangyayari. Sa inyong mga Bibles, open it on Exodus chapter 31 verse 13 to 16. Okay? At dahil may mga nagsusulat pa, wag mo muna dyan doon alisin. Open your Bibles. Yun ang reason kung bakit ang recommendation ko sa inyo, kung di nyo naiintindihan ng English, bili kayo ng Tagalog Bible. No? Ang nire-recommend kong Tagalog Bible ay ang Biblia 2001. It's very helpful to me. Ang Biblia 2001. Okay? Exodus chapter 31, verse 13 to 16. Are you there? Say amen.
Isa pa lang, how about the others? Diyan na kayo? Okay? Tatlo? Diyan na? Okay? Exodus 31, verse 13 to 16. We will read this. Babasahin ko sa Tagalog. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin. Ano nga ba ibig sabihin ng ipapangilin? I-observe. Ibig sabihin nun ay keep. Okay? Ipapangilin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang, ano daw? Tanda sa akin. Pasanin yung word. Tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salin lahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Look at that. Look at that very carefully. Ito daw ay isang tanda. Yun ang point natin. Agreement ito. Kasunduan. Covenant. Agreement. No? Pag ginamit kasi natin yung word na agreement, parang nagkakasundo lang eh. Pero pag sinabi natin covenant, ito ay pangakuan. No? Agreement na may pangako. Yun ay ibig sabihin ng covenant. Doon, pwede pong pakipalitan yan, parang nabababaan talaga ako sa word na agreement. Dapat kagabi ko pa ito pinalitan. Pero, at least alam nyo ngayon na ito ay continuous agreement. Papalitan ko siya sa covenant para mas maging silyado yung salita. Hindi lang siya basta kasunduan, kung hindi kasunduan na may pangako. Parang sa legal, meron siyang nakanotaryong na pinirmahan yung dalawa. Ganun siya, no? So let's use the word covenant. Number 3, a holy day which is a continuous covenant between God and His people. So, ano yung covenant na yon? Verse 14. Sabi diyan, therefore you shall keep, ipapangilin, keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Pansinin nyo, nung unang mga verses, keep it holy because it is for the Lord. Pagdating dito sa verse na to, ito daw ay banal para na daw kanino? Para sa atin. So, ang Sabat ay hindi na lang basta banal para sa Diyos dahil siya ay nagpahinga ng Sabat, kaya dapat ito i-keep. Or doon sa commandment niya, ito ay para sa Diyos. Dito sa verse na ito nabasa natin na ang Sabat ay para rin sa mga tao ng Diyos. Ito ay banal para sa mga tao ng Diyos, for it is holy unto you. No? Everyone that defile it. Pag sinabi natin defile it, profanes. Pag sinabi natin profane, lumapastangan. Bawat lumapastangan dito ay walang pagsalang, ano daw? Grabe. No? Walang salang pagpapatayin. Put to death. For whosoever doeth any work, for whosoever does work on the Sabbath, that person shall be cut off from among his people. Paaalisin siya sa bayan ng Israel. Hindi ka na parte ng Israel. Bakit? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang to basta tulad natin, ay Sunday. Hindi. Ito ay kasunduan. Panginoon, ito ang pangako namin sa inyo. Nangako sila sa Diyos na sila papanatiliin nilang banal ang Sabat. Pasalamat tayo sa Diyos dahil hindi na tayo, dito, dahil the moment na tayo ay nagtrabaho, nag-isip ng ibang gawain paglinggo. Imagine, nasa church ka, tapos may biglang pumasok sa'yo, imbis na ang Panginoon ang maging focus mo, puksa ka dyan. Diba? Yes, what? Okay. So, tatandaan natin, ito ay isang na-covenant sa mga Israelita
at sa Diyos. Ibig sabihin nito, hindi lang to basta agreement, ito ay parang pangako, no? Pangako ng Diyos sa kanila, pangako rin ng mga tao sa Diyos. Okay? Very important na maintindihan natin na this is specifically talking about the Israelites, ang tao ng Diyos. Okay? So, moving to verse 15, sabi diyan 6 na araw na gagawin, ang gawain, subalit ang ikapitong araw ay sabat o pahinga ng taimtim na pagpapahinga. Okay, sabat ng taimtim na pagpapahinga. Banal sa Panginoon, sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Ganon kastrikto ang sabat. Okay? Nakakasunod po ba? Verse 16. Kaya't ang mga anak ni Israel ay dapat shall keep the Sabbath, ay mangingilin ng Sabat na iingatan ng Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi. Okay? Ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagiang tipan. Doon natin nakuha yung word na continuous agreement. Palagiang tipan. Okay? Pasunod-sunod, continuous, walang tigil, palagiang kasunduan o tipan. Nakuha ba natin? Okay? So, ibig sabihin, when we talk about the Sabbath, it's about God's day, God's rest day. Pangalawa, it's about the commandment to keep it holy and separated from other kind of day. Yung pangatlo, ito ay isang holy day na kung saan merong continuous covenant ang Diyos at ang kanyang mga tao. Nakakuha ba natin? So, ano nga ulit ang pattern? 6 days for work, 1 day for rest. Okay? Literal, sa mga Israelita, pag Sabbath day na, hindi na sila lumalabas ng bahay, wala na silang gagawin dahil pag nagtrabaho sila o yung kanilang mga animals ay nagtrabaho, yes po. Bawal po yon. So, para sa mga Israelita, bawal ang trabaho, kahit yung kanilang mga animals, bawal yon. Okay? Ganon sila ka-stricto sa Sabat. Okay? Okay. Just, alam ko nagingitian kayo, bigyan ko kayo ng clarification. Ang Sabat is not the Lord's Day. Ang Sabat is the day kung saan itinalaga ng Diyos na maging rest day para sa kanyang mga tao. Okay? Again, tatandaan natin, let's keep it contextually. Ang kausap ng Diyos dito ay sino ba? Lahat ng Kristiyano? Hindi. Ang kausap dito ng Diyos ay ang mga Israelita. Ba nakangiti? Thank you, Brother David. Makakalaba ako Hindi. Okay. Aalamin natin kung bakit na inuno natin ang Sabat. No? Kasi ang Sabat, dito nagmula ang karamihan ng ginagawa natin paglinggo. No? And it's not so different as it is the same. No? At i-explain natin to sa ating lesson. Pero ngayon, tutok tayo sa Sabat muna. Ang Diyos at ang agreement niya sa kanyang mga tao na Israelita. Kuha ba? Okay? Nakita ko agad mga mata niyo. Yes, Brother David. Pwede sige po. Hindi po. Opo. Kahit nga doon sa Passover ay maliban sa mga naghahanda ng pagkain, ay kasama po yun doon sa Sabat. And sa pag-celebrate nila ng Passover. Kaya, yun po ay normal sa kanilang Kasi hindi naman tulad sa atin, may ref tayo. No? Sila walang ref. Kaya, Opo, kaya dapat handa na yung kanilang So, ang sabi nga ng mga Jews,
Friday pa lang, nagpe-prepare na sila. Para pagdating ng Sabat, hindi na sila magtatrabaho. So pag hindi sila nag-prepare ng Friday, gutom sila buong Sabat. Opo, pero that's a different ano rin po. I-discuss po natin yung pagkakapares niyan sa ating next lesson po. Pero for now, stick muna tayo doon sa Sabat. Okay? Para maging malinaw sa atin. Huwag niyo muna pagsasamahin ng Lord's Day at ang Sabat para maging malinaw. Okay po ba? Clear ba? Clear ba? Ang Sabat ay ang araw kung kailan ng Diyos nagpahinga. Pangalawa, ito ay inutos ng Diyos sa mga Israelita i-keep. Pangatlo, ito ay isang araw kung saan makikita natin ang kasunduan. Ito ay tanda ng kasunduan ng Diyos at ng mga tao niya. Okay? Tatandaan po natin, ito ay continuous agreement and it will continue till generations to come. Ito ay para sa mga Israelita. Now, number 4. Ano yung pang-apat na meaning ng Sabat? Leviticus chapter 23 verse 3. Okay? Open your Bibles now. O Leviticus chapter 23 verse 3. Ano pong sabi dyan? Leviticus chapter 23 verse 3. Are you there? Say amen. Amen? Sabi sa verse 3, 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit, ang ikapitong araw ay Sabat, na ganap na kapahingahan. Pansinin nyo yun na ganap. Ibig sabihin, literal na walang gagawin na trabaho, talagang pahinga, isang ganap na kapahingahan, isang banal na ano sabi dyan? Ano ibig sabihin ng convocation? Pagpupulong. Isang banal na pagpupulong, huwag kang gagawa sa anumang gawain, ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng iyong mga paninirahan. Sabihin, ang sinasabi dito, na ang Sabat ng mga Israelita ay isang, ano daw? Banal na pagpupulong. Wala silang gagawin sa araw na yan, bawal sila gumawa kasi ang kapalit pag gumawa sila o nahuli silang na gumawa ay puputulin ang kanilang lahi mula sa mga Israelita. Hindi na sila pati ng mga Israelita, i-exclude na sila. Ang worst noon ay papatayin sila, no? Ganon ka-stricto ang Sabat. And sa Sabat na ito, yun rin ang kanilang araw ng isang banal na pagpupulong. Magpupulong sila nun, magtitipon sila nun para sa isang banal na bagay. No? So, number 4, maliban na ito ay isang holy day, that is a continuous agreement. Number 4, this is a holy day where God's people do a holy public assembly. Okay? Nagtitipon sila during the Sabbath. Pero hindi sila nagtatrabaho. Okay? Kaya nga, ito yung isang series rin na gusto kong ito yung series na gusto ko rin pag-pray natin na mapag-aralan ko. And pagtapos nitong Articles of Faith ay aking isunod. No? Pagka Sunday, nagmi-ministry ka, feel mo ba nakakapagod at nagtatrabaho? Ibig sabihin, mali ang ginagawa mo. Dapat, yan ay pahinga. No? Yan ay, yung mga ministry na ginagawa mo ay dapat hindi ka overburden. Hindi mo dapat tinitingnan yan na trabaho. Pag parang nakakapagod na at parang trabaho na, tumigil ka na sa ministry na yan kasi hindi ka na nagpapahinga pag linggo. Dahil the Sunday is for rest. Wala ka dapat ibang iniisip dyan maliban ng Diyos. So kung yung ministry mo ang nakakapigil sa iyo para magpuri sa Diyos, itigil mo na yan. Dahil the same principle as this. Hindi mo nag-glorify ang Diyos dahil may iba kang iniisip. Gets natin? Okay? So, let's change our perspective. Simulan natin sa definition ng Sabat. It is completely rest. It's complete rest. No? Gets natin? Hindi ka lang titigil sa pagtrabaho sa yung secular job. Titigil ka rin sa pagtrabaho
sa church, dapat hindi yan trabaho, dapat yan ay pahinga. Ang pahinga na yon ay parang, paano kami, Brother David, mag-ministry? That's the point. Yung pahinga na yon, kaya ka nakakakanta sa Panginoon kasi magaan. Magaan ang iyong pakiramdam. Gusto mong magpuri sa Panginoon. Bakit gusto mong magturo? Kasi gusto mong dalhin ang kapwa mo mananampalataya sa Panginoon. Gusto mo silang dalhin. Nakakapagpahinga ka habang kinikwento mo sa kanila ang kadakilaan ng Diyos. That's preaching. That's teaching. Di ba? Habang nagpapahinga ka, nakinikwentuhan mo yung kapatid mo, ini-encourage mo siya. Pero kung ikaw ay napipilitan lang, that's work. Nagtatrabaho ka. Gets natin? So, that's an application for us. It's a holy day na pinili ng Diyos para sa mga Israelita. It's a holy day na kinumand ng Diyos i-keep. It's a holy day kung ang Diyos nagpahinga. Bakit tayo hindi magpapahinga? It's a holy day na sumisimbolo sa agreement ng Diyos at ng tao, patuloy na agreement. Pang-apat, ito ay holy day na kung saan ang Diyos ay binigay itong araw na ito para yung mga tao ay magkaroon ng banal na pagtitipon. Okay? Yun po ang number 4 natin, na ibig sabihin ng Sabat. Isang banal na araw kung saan nagkakaroon sila ng public assembly. A holy public assembly. Let's put that adjective doon. Holy public assembly. Hindi kung ano ng bagay, no? Hindi kwentuhan, hindi, isang banal na public assembly. Number 5. Ano ang Sabat? The Sabat is a holy day which is treated as special. Tingnan niyo to ha. Treated as special at the tabernacle and temple. Bakit daw? Where the offerings were doubled compared to regular days. Pansinin yun. Ang offering doon is doubled compared to the regular days. Ano ibig sabihin niya, Brother David? Ito-double namin yung offering? Hindi. Ang offering na yon ay kung paano sila magsilbi yung mga Levites, kung paano sila nagsiserve sa Diyos. Dinadala nila yung offering ng mga, yung offering sa templo, sa tabernacle para patawarin ng Diyos ang mga tao. Okay? So ito yung mga Levites ay nag-offering sila regularly, at pagdating ng Sabat, special. Ano ibig sabihin, Brother David? Anong basis mo niyan? Baka istorya mo lang yan. Buksan natin sa Numbers chapter 28. Basahin muna natin yung verse 3 to 6. Okay? Verse 3 to 6. Numbers chapter 28, verse 3 to 6. Diyan na kayo, say amen. Tingnan muna natin kung paano ang mga Levites mag-offer sa regular days. Tandaan nyo ha? Regular days, sa mga normal na araw. Hindi yan Sabat ha, normal na araw. Anong ginagawa nila pag normal na araw? Example, Monday to Sunday to Friday. Ganyan. Anong ginagawa nila sa mga normal na araw? Diyan na kayo, say amen. Verse 3 to 6, basahin natin. Iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy na inyong ihahandog sa Panginoon. Mga korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, 2 araw-araw bilang palagiang handog na sinunog. Okay, parang ang lalim ng Tagalog, English na lang natin. Kahit ako nahirapan sa Tagalog. Okay? So, English tayo. You shall say to the people, this is the offering by fire which you shall present to the Lord every day. Pansinin niyo yan ha. Araw-araw, ito ang ipipresent nyo sa Panginoon by fire. Ano yon? 2 lalaking lambs of the first year without spot. Walang mga batik-batik. Talagang malinis na klase ng lamb. Day by day, at ito ay magiging continual burnt offering, patuloy na burnt offering. Okay? Ilan daw?
Ilan daw po mga kapatid? Yan. So, verse 4, the one lamb shall thou offer in the morning, and the other lamb shall thou offer at even. Okay? And a 10 part of an ephah of flour, okay? Ito po ay finely milled. Hindi lang ito basta yung mga bilog-bilog na flour, talagang finely milled siya. Banayad siya na na klase ng flour. Okay? Bilang isang grain offering, mixed with a fourth of a hin of pressed oil. So yung flour ay may kasamang fin ng pressed oil. Okay? At sabi sa verse 6, ito rin ay magiging continual burnt offering which was ordained on Mount Sinai as a sweet and soothing aroma, an offering by fire to the Lord. Ito yung offering nila sa Panginoon nung panahon yun, during regular days. Ngayon, punta tayo sa Sabat. During Sabat, ito ang ginagawa nila. Okay? During Sabat, saan ba yun? Verse 9 tayo. Ayan, verse 9. During Sabbath, then on the Sabbath day, 2 male lambs, 1 year without blemish. At papansinin nyo to, hindi na lang ba sa tent? 2 tents. 2 sampo. 2 tents. Okay, of fine flour, mixed with an oil as a grain offering and its drink offering. This is the burnt offering of every Sabbath, specifically the day of Sabbath, in addition to the continual burnt offering and its drink offering. Pansinin nyo yun. Anong ibig sabihin nun? During Sabbath, magko-continue pa rin yung 2 male. Ito yung ito yung kanilang continual burnt offering and its drink offering. Pero pag tumapat ng Sabat, dadagdagan nila yon ng another 2 male and 2/10 ng flour. You see that? It's a different and special day para sa kanila, no? Doble ang kanilang offering ng mga Levites during the Sabbath. So what does this mean, mga kapatid? No? Number 5, a holy day which is treated as special at the tabernacle and temple where the offerings were doubled compared to the regular days. Ibig sabihin, during Sabbath, tinitreat ito ng mga Israelita, hindi lang basta normal na day, ito ay holy, sacred day of assembly. Tinitreat nila ang Sabbath bilang isang espesyal na araw na kailangan nilang bigyan ng focus, kailangan nilang bigyan ng doble effort, doble ng kanilang kayang gawin sa mga normal na araw. Yung mga normal na pagbigay nila ng puri sa Panginoon, yung normal na araw kung kailan nila nire-reach ang Panginoon through offerings, dodoblehin nila during Sunday. Mali. Sabat. Okay. Tingnan nyo. Kahit ako nalilito eh. Di ba? During Sabat, dodoblehin nila yon. Okay? So it is a special day for them. Yun po ang Sabat. It is a special day for the Levites. Number 6. So, ibig sabihin, ang Sabat ay rest day, magpapahinga dyan, and then sa Sabat, dyan rin natin nalaman na ito ay isang striktong utos para sa mga tao ng Diyos nung panahon na yon. Pagka hindi mo ginawa ang Sabat, nagtrabaho ka sa Sabat, papatayin ka ng Diyos, no? At nalaman natin ang Sabat ay isang agreement sa Diyos at sa tao, continuous agreement. At nalaman rin natin na ang Sabat ay isang araw, isang banal na araw kung saan sila nagtitipon, no? At nalaman rin natin na ang Sabat ay kung saan itinatrato siyang espesyal ng mga leaders nila noong panahon, ng mga Levites, no?
tinatrasyo siya ng espesyal. Kung ano yung kaya nila gawin sa normal na araw, dinodoble nila para sa Panginoon. Number 6, ano ang Sabat? It is a holy day where the Lord is worshipped, praised for His goodness. Anong ibig mo sabihin niyan, Brother David? Akala ko ba day of rest, pagtitipon? Saan natin makukuha na pag Sabat nagpupuri sila sa Panginoon? Dito. Psalms 92 ay isang psalm na ang title ng psalm na ito is this. Look at this. Ito ang title ng psalm na to. The title of the psalm is A Song for the Sabbath. Awit para sa Sabat. Ano yung nasa awit ng Sabat? Ano yung content ng awit na ito? Okay? Next. Okay? Ito, bigyan ko kayo ng, bago natin basahin ang Psalms 92, kasi 15 verses ito, bigyan ko kayo ng isang perspective. Bakit mahalaga na makita natin itong Psalms 92? Bakit dapat makita natin na mahalaga na makita natin itong mindset ng mga Hudyo nung panahon na yon? Kung bakit sila nakakapagpuri sa Panginoon? Dahil sinet apart nila ang Sabat. Look at this. Since they are far from work, their minds are not preoccupied by anything. It's a time for reflection of all God's goodness on life and take Him and worship and praise God for His grace, provision, and daily mercy. Ito yung reason kung bakit pagdating sa Psalms 92, babasahin natin ngayon, yung nagsulat ng Psalms ng awitin na ito, nakita ang goodness ng Diyos. Na-reflect yung goodness ng Diyos. At ito ay dinedicate niya na maging awitin para sa Sabat. Awit ito para sa Sabat. Let's open our Bibles on Psalms 92. Let's read this from verse 1 to 15. Sana maabot natin ng 5. Last point naman na. Next, sapang 7. Okay? Psalms 92, are you there? Say amen. Okay, let's read this, Psalms 92. Dadahan-dahanin natin para maintindihan natin. And, dahil meron naman mga Tagalog dyan yung iba, babasahin ko sa Tagalog. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Sa tugtugin ng panugtog na may 10 kawad at ng alpa at sa matunog na himig ng lira, sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong mga kamay ay aawit ako sa kagalakan. Ito ay sulat. Tandaan niyo po ito ay sulat ng isang taong nakapag-reflect, Lord, ang dami mong ginawa sa buhay ko. Natuwa ako, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ko. That's a reflection. Hindi mo ito magagawa kung ang isip mo punong-puno ng trabaho, punong-puno ng mga schoolworks mo. Pag linggo, putulin mo yan. Pag Sabat, putulin mo yan. Yan ay dedicated sa Diyos. Diba? Yun ang perspective ng mga Israelita. Okay? Verse 5. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong kaisipan ay napakalalim. Ang taong mapurol ay hindi makakaalam, hindi ito mauunawaan ng hangal, bagaman parang damo na ang masama ay lumilitaw at umuunlad ang mga gumagawa ng kasamaan, sila'y nakatalaga sa pagkawasak magpakailanman. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailan paman, sapagkat, O Panginoon, ang mga kaaway mo, sapagkat malilipol ang mga kaaway mo, lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay mangangalat o magkakalat-kalat. Dahil winasak sila ng Diyos, magkakalat-kalat sila. Verse 10, ngunit itinaas mo ang sungay ko na gaya ng ilap na toro na saring
ng sariwang langis ako'y binuhusan mo. Ito po ay sungay ng isang ox, no? Ito ay nagsisimbolo sa lakas. Pag sinabing itinaas mo aking sungay na parang isang kalabaw na may sungay, ibig sabihin ito isang malakas na kalabaw. Ang pinag-uusapan dito ay yung lakas. Itinaas ng Diyos yung lakas niya, and you have exalted like that of a wild ox. Kaya ang sabi nung nagsulat ng Psalm, ng sariwang langis ako'y binuhusan mo. I am anointed with fresh oil. Ito po ay ang itsura ng isang lamb na dadalhin para sa serbisyo. Binubuhusan ng oil. Parang si David, nung binuhusan siya ng oil, siya ay sinabing, ikaw ay magiging hari. Nakuha natin? Para sa serbisyo ng Diyos. Verse 11, nakita ng aking mga mata ang pagkabagsak ng aking mga kaaway, narinig ng aking mga tainga ang kapahamakan ng tumindig laban sa akin. Na-reflect niya yung lahat, yung mga lumalaban sa kanya, yung mga kaaway na nagtutulungan para pabagsakin siya. Nakita niya sa matang niya yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya during the Sabbath, nare-reflect itong mga bagay na to. Yung lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma or palm, okay? At lumalagong gaya ng sedro ng Lebanon. Malawak, malaki, at patuloy na tumataas. Verse 13, sila'y nakatanim, saan daw? Sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa bulwagan ng aming Diyos. The courts of our Lord, the house of our Lord. Saan yun? Oh, may magsasabi sa church. Sa context na to, sa templo. Sa tabernacle. Kung saan sila kakaroon ng banal na pagtitipon. Nakatanim sila doon. Nakuha natin? Kaya sila, ang sungay nila na nagsisimbolo ng kalakasan, itinataas ng Diyos. Binubuhusan sila para magsilbi. Mga kaibigan at mga kapatid, ito rin yung isang reflection na nakita ko kung iisipin ninyo, wala kayo dito makitang hinanda ko ang sarili ko para magsilbi. Wala. Ang Diyos ang naghahanda sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas para magsilbi. Paano ko marireach yung kamag-anak ko? Paano ko mag-share ng gospel? Hindi ka ang maghahanda niya. Tutulungan ka dyan ng Diyos. Kaya kung gusto mong mag-serve sa Panginoon, mag-ministry, huwag ka na dala-dalawang isip. Sumunod ka, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, gusto ko itong gawin, tutulungan ka ng Diyos. No? Hindi mo kailangan na kung ano pa ang isipin mo. Ang Diyos will give the gift. Okay? Verse 14, sila'y namumunga pa rin sa katandaan at sila'y laging puno ng dagta ng kasariwaan. You see that? Contentment ang ibig sabihin nun. Sila ay lumalago in grace sa pagpapala ng Diyos. Pero may contentment sila. No? Hindi sila humihingi ng malaki, pero pinapalaki sila ng Diyos. Pero dahil may contentment sila, hindi sila naghahanap. Patuloy lang silang nagsisilbi sa Panginoon kung anong ginagawa nila, yung kanilang trabaho, from Sunday to Friday, trabaho sila, pag Sabbath day, putol, rest, tipon, magsamba sa Panginoon. Verse 15, last, upang, ano daw? Ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Ibig sabihin pala, pag ang isang Israelita ay patuloy, no? Na nakikita ang kabutihan ng Diyos, sinasabi niya ang kabutihan ng Diyos, nakatanim siya sa tabernakulo, sa bulwagan ng Diyos, na ipapakilala nito ang katuwiran ng Diyos sa kanyang buhay at walang kasamaan ang Diyos sa kanyang perspektibo. Dahil nandoon siya kung saan inaaral ang salita ng Diyos. And that is also the reason why yung mga teachers sa mga ministry natin sa church ay hindi lang basta nagtuturo sa inyo.
pinag-aaralan niya ng masusi, dahil pag nagkamali rin kami ang pupuksain ng Diyos dito. Kaya we study para mabigyan ng hustisya ang salita ng Diyos. Dahil hindi dapat kami nagsasalita dito. Dapat walang ibang taong kinikwento, walang itinataas na kung sino mang tao dito sa church, walang sino man ang makita na ibang tao, wala kaming kinikwento ng mga taong hindi naman ng Diyos. Dahil ang tanging may karapatan lang mapurihan sa pulpitong ito ay ang Diyos. Pag may binanggit kaming ibang tao dito, that's putting someone above their normal praise. In the church, only God must be praised. Nakuha ba natin? Okay? In the Sabbath, it's the Lord's. It's the Lord's. Pag hindi ka nagsabat, ikaw ay kumukontra sa utos ng Diyos. ang sabi nga dun sa Deuteronomy, ay ikaw ay papatayin. Di ba? Sabat ito ha, Sabat. Baka ma-confuse nyo na naman, this is Sabat. Okay? Lastly, number 7. Ano ang Sabat? The Word of God, written by Moses, is read aloud in the synagogue every Sabbath. Hindi lang po Old Testament ang Sabbath, but in the New Testament, ginagawa rin ng mga Israelita ang Sabbath. No? Kahit si Kristo, Christ is also doing the Sabbath. Okay? Dahil siya po ay Israelita. Si Christ ay Hudyo. Ang sabi sa kanila, do this for generations to come. Papunta sa salin lahi. No? So ngayon punta tayo sa New Testament. Acts chapter 5 verse 21. Acts chapter 5 verse 21. Are you there? Say amen. Acts 5:21. Andiyan na po kayo, say amen. Alam, may Acts pala, meron po. Get your Bibles. Yung iba nakaasa sa screen, pag nag-brown out, paano kayo niyan? Buksan nyo Bibles nyo, sige, para masanay kayo, pag nagbabasa tayo, pag nag-aaral tayo, Bible tayo nakatingin. Acts chapter 15, verse 21. Okay? Diyan na kayo, say amen. Amen. Verse 21, let's read verse 21. Okay? Sabi sa verse 21, sapagkat mula sa mga unang salinlahi, si Moises ay mayroon sa bawat lungsod. Si Moises ay mayroon sa bawat lungsod. Ano ibig sabihin ng Brother David? Yung mga sulat ni Moises. Noon, wala pang New Testament. Okay? Wala pang New Testament noon. Anong meron sila? Yung tinatawag na Torah. Ano yung Torah? Yung 5 libro na sinulat ni Moises. No? Nandoon yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itong 5 na ito. Nandoon ang mga batas ng Diyos, nandoon ang mga moral obligation ng tao, the 10 commandments, the 10 moral laws, yung mga traditional laws nila nandoon, at nandoon yung creation, nandoon kung sino ang Diyos, nandoon yung kasalanan, pinapakilala na naging pagbagsak ng tao. Sabi sa verse 21, sapagkat mula sa mga unang salinlahi, si Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya, dahil binabasa siya ng malakas tuwing ano daw? Tuwing Sabat sa mga sinagoga. Ibig sabihin, during Sabat, nandoon ang Bible reading. No? Ang Bible ang binabasa doon. Luke chapter 4 verse 16. Ito naman ay si Kristo. Look at this. Luke chapter 4 verse 16. Are there? Say amen. Luke chapter 4. Diyan na kayo sa inyong mga Bibles. Luke chapter 4 verse 16. Kung nandiyan na kayo, say amen. Okay, basahin natin. Dumating siya sa Nazareth, sa kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga nung araw ng Sabat. Pansinin niyo to. Tulad ng kanyang nakaugalian, at tumindig siya upang bumasa. Okay? So even Christ is reading the word during the Sabbath.
naging niya na itong custom. Naging niya na itong ugali. Pag umuwi siya sa kanila, pag nakakadaan siya sa doon sa sinagoga, siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Sabat ay hindi lang basta banal na pagtitipon, hindi lang ito basta araw ng pahinga ng Diyos. Ito rin ay inutos na araw para i-maintain na ang pagpapahinga dito. At nandito rin ang banal na pagtitipon. Ito ay isang agreement sa Diyos at ng kanyang tao. At ito rin ay kung saan ang Diyos pinupuri, inaalala, pinapasalamatan, ayon doon sa awit sa Psalms 92. At ang pangpito, ang Sabat ay ang banal na araw kung saan binabasa ang salita ng Diyos. Okay? So, reviewin natin lahat ng napag-aralan natin ngayong umaga. The seventh day of the week, which God had set apart, number 1, when God had rested from the work of creation. Ang pattern, 6 days of work and 1 day of rest. Kaya kung 7 days ka na nagtatrabaho, pag-isipan mo yan mabuti. Baka, hindi baka, no? Kinokontra mo yung pattern na binigay ng Diyos. 6 na araw sa'yo, 1 araw sa Diyos. Number 2, ang araw na to, the day that is commanded by the Lord, the Sabbath is the day that is commanded by the Lord to be remembered and kept holy. Number 3, the Sabbath is a holy day which is a continuous agreement between God and His people. Number 4, the Sabbath is a holy day where God's people do a holy public assembly. Nagtitipon sila. Number 5, ang Sabbath is a holy day kung saan tinatrato ito na special sa tabernacle and temple na ang mga offerings ay dinodoble kaysa sa regular days. Number 6, ito number 5, ulitin ko lang, hindi ito tumutungkol sa offering. Doble yung offering kasi hindi naman kayo nagsisimba pagka Monday to Friday, hindi naman sila nagsisimba noon, no? Sila ay nagtitipon every Sabat. At sa Sabat, dinodoble nila yung kanilang offering o yung kanilang ginagawa para sa Panginoon. Kung nagpapasalamat ka sa Panginoon sa mga normal na araw, pagdating ng Sabat, mas pasalamatan mo ang Diyos. Mas purihin mo ang Diyos. That's the point. Okay, hindi offering, baka sabihin nyo offering. Hindi. Ginamit ko lang yun para makita ninyo na espesyal. Dinodoble nila yung ginagawa nila para sa Panginoon. Now, number 6. Sabbath is a holy day where the Lord is worshipped, praised for His goodness. And number 7, the Sabbath is where the word of God written by Moses is read aloud in the synagogue every Sabbath. So, bigyan natin ng isang maikling statement. Ano ba ang Sabbath? Summarize natin. The Sabbath, next doon. The day which God appointed to be observed as a day of rest from all secular labor or employments and to be kept, to be kept holy and consecrated, separated, sanctified to His service and worship. That is the Sabbath. Yun po pa rin, Brother David, ang Lord's Day. Next doon, ito ay bonus na lang, pero ito pag-usapan natin sa Sunday. Kasi alas 10 na. So yung Lord's Day ay sa Sunday na lang, okay? Short and bonus na clip para sa inyo. Ano ba ang Lord's Day? Next. Yan. But the Christian church very early began and still continue to observe the first day, hindi na Sabat kung hindi first day. Anong first day? Anong first day? Pag may nagsabi sa inyong Sabat, tatanungin ko kayo, ay Saturday, anong kalendaryo meron kayo ngayong araw? Anong unang araw? Okay, Sunday. Pero sa Sun yan, hindi. Ang Roman calendar lang ang tumatawag ng Sun Day sa Sunday. Sa Eastern Europe at sa ibang mga lugar dyan, ang tawag nila sa Sunday, dahil ito ay mga Christian countries, ang tawag nila ay Sabbath. Yung Sunday. See that? Kaya, tayo lang na nag-ano
ng kalendaryo ng Roman calendar, no? Sunday. But ang mga early Christians, they begin to observe the first day of the week. Para daw saan? In commemoration of the resurrection of Christ. On that day, by which the work of redemption was completed, hence it is called the Lord's Day. Ang mga Kristiyano, kung bakit nila sineselebrate naman ang Lord's Day, kung bakit tayo Sunday nagtitipon-tipon, dahil, unang-una, ang Sabat ay para sa mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin nun na ang Sabat ay hindi na applicable sa atin. Yung ginagawa sa Sabat ay ginagawa natin pag Sunday. The difference is, hindi tayo Israelita. Kung hindi, sa Sunday, pag-uusapan natin, and I will show you biblical references kung saan ang mga unang Kristiyano, Paul, and the other New Testament believers, nagtitipon sila Sunday because that's when the Lord was resurrected. Sineselebrate nila yung kakompletohan. Tapos na yung ginawang pagliligtas, pagbabayad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nabuhay na siya. So, ibig sabihin, it is finished. Tetelestai. Okay, Pastor, please. Kasi si Pablo po ay original na Hudyo, dahil ito ang practice niya, dahil po sa kanya, siya po ay vessel ng Panginoon, tagapagturo sa ating mga hintel, ay pinapractice niya po talaga ay Lord's Day. Kahit siya ay original na Hudyo. Tinuro sa kanya yung bata pa siya, dahil siya kabugado, pero hindi niya yun sinisira kundi completion na ginawa ng Panginoon sa New Testament. Yan, okay. So, and bago tayo mag-close, i-clear natin yung question. So, Brother David, Sunday ba o Sabado? The answer is, it's okay. Sunday o Sabado, answer is okay. Ibig sabihin, okay lang. Kung Sabado ka magsamba, that's okay. Kung Sunday ka magsamba, that's okay. Di ba? That's okay. Di ba? Bakit? Kasi, yun ay isa sa binigay ng Diyos na though hindi ko sa inyo i-spoil, no? Huwag niyong hahayaan na ang pagpili ng araw ang maging stumbling block sa inyo para magsamba. Pwede ka magsamba Monday to Sunday, pero wala ka nga lang kasama dito sa church. Okay? Kasi ang tayo ay nagtitipon every Sunday. Okay? Gets natin? Okay. So, that's the point. Okay? Pero, ang point rin natin is ganito, pagdating sa worship, any day is possible. Pero, ang ating public assembly, kung bakit si Kristo ang sinisentro natin paglinggo, because it's our celebration for His resurrection and yung kanyang kompletong pagliligtas sa atin. Dahil kung ang pag-share mo pa rin ng gospel hanggang sa kamatayan lang ni Kristo para bayaran ang kasalanan mo, at hindi mo binabahagi sa Kanya na nabuhay siya muli, ibig sabihin, tapos na, bayad na ni Kristo. Kulang yung gospel mo. Because it is the death, the burial, and the resurrection of Christ. Okay, that's what we share, that's what we celebrate, and that is what ang tawag natin ay Lord's Day. Dahil yun ang araw kung kailan ang Diyos nabuhay muli. No? Gets natin? Lord's Day. So pag Sabat, ano nga ulit ang Sabat? It is mali. Ang Sabat, Lord's Day, kakaklear ko pa ng kanina eh. Ano nga ulit ang Sabat? It is the rest day, okay? Kung saan tinitigil natin lahat ng secular work and employments. Kung hindi, ito ay papanatilihing banal para sa serbisyo at pagpuri sa Diyos. Okay? So, sa Sunday, pag-usapan natin ng Lord's Day. Anyways, questions. Bago tayo magtatapos. Question, sige. Meron ba question? I think malinaw naman. Wala namang question. Wala naman. Okay, wala namang question. Okay, so ibig sabihin malinaw. Okay, so kung wala nang question or kung meron kayong maisip bang maya, send nyo lang sa akin, PM nyo lang sa akin. Tapos, try ko kung sagutin
doon sa CPC family ko na i-send para lahat ay makakita ng sagot. Okay? So let's all stand up as we close para magkaroon tayo ng at least 5 minutes to prepare for worship. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong glory at sa inyong mercy, grace na pinakita niyo, Panginoon, through this, Panginoon, na ang Sabat ay binigay niyo sa inyong mga tao for a day to reflect, a day to congregate, Panginoon, para makita nila na ang Diyos na lumikha ay nagpahinga at dito inaalala ng mga tao kung sino kayo, ang inyong goodness, ang inyong kadakilaan. Lord, nalangit po kami yung mga prinsipyo na nabasa namin ay hindi lang manatili sa mga Israelita, kundi mailagay rin sa aming isipan na sa aming Lord's Day, Panginoon, maitrato rin namin ito ng kasing importansya tulad ng pagtrato ng mga Hudyo sa Sabat. Thank you, Panginoon, at laging kayo, Panginoon, ang dapat makita sa aming mga pinag-uusapan at sa aming linggong ito na kayo, Panginoon, ang maging sentro ng pagpupuri namin, wala ng iba. Binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 5-minute break. Kita-kita tayo ng mga 10:15.